Mabilis na sumugod si Yuan habang hawak ang kanyang espada na Edge of Nightfall. Kinabahan ang mga miyembro ng Crimson Wolf Guild sa mabilis na paglapit sa kanila ni Yuan. Kahit sinong mangmang ay mapapagtanto na ang ganitong klase ng tao na walang kinakatakutan ay malaki ang kumpiyansa sa sarili nitong kakayahan. Inihanda ng kalbong lalaki ang kanyang daladalang palakol, at hinawakan niya ito ng dalawang kamay upang gawing pangdepensa sa pagsugod sa kanila ni Yuan. Sa pagtatama ng kanilang mga sandata ay agad na nahawi ang battle axe ng kalbong lalaki sa Edge of Nightfall na ginagamit ni Yuan. Hindi nito inasahan ang taglay na lakas ng binatilyong kinakaharap niya. Kinabahan ang kalbong lalaki at naisip na hindi niya raw ito makakayanang labanan ng harapan. Wala pa itong ideya kung sino ang player na kinakalaban niya. Napaatras ang kalbong lalaki at napatanong kung saang guild daw nagmula ang lalaking kanyang kinakalaban. Hindi niya raw alam kung saang grupo ito nabibilang, pero hindi raw ito tama. Kahit raw sila ay may mga rules na kailangang sundin. Bigla namang nagsalita ang tumatayong pinuno ng grupo na si Horang at sinabing pamilyar daw sa kanya ang mukha ng lalaking sumusugod sa kanila. Humarang ito sa harapan ng kalbong lalaki at tinanong ang ating bida kung Kim Yuan nga raw ba ang pangalan nito. Hindi naman nagsalita si Yuan pero tinanguan niya ito na siyang nangangahulugan ng pagsagot niya ng oo. Ngumisi si Horang at sinabing hindi niya nga raw inaasahan na makikita niya sa lugar na iyon ang Vice Lord ng Heavenly Demonic Cult. Hindi makapaniwala ang dalawang batang giant na sina Buar at Noir na ang lalaking tumutulong sa kanila ay ang player na si Yuan. Sinabi ng kalbong lalaki na isang baguhan pa lang daw si Yuan na kasasalta pa lang sa ika-20 palapag, tingin ba raw nito ay gaya sila ng mga mahihinang player na nakaharap niya. Pinigilan ni Horang ang nagliligalig na kalbong lalaki at sinabing umalis na raw sila. Ibinulong nito sa kalbong lalaki na maaaring naroon rin daw ang mga gwardya ng Heavenly Demonic Cult at naghihintay lang na tambangan sila. Naglakad na paalis ang tatlong miyembro ng Crimson Wolf Guild, sinabihan ng kalbong lalaki ang dalawang batang giant na maswerte raw sila. Kung hindi raw dahil sa Heavenly Demonic Cult, malamang daw ay napagpira-piraso na niya ang mga ito. Habang naglalakad papalayo ay naisip ni Horang na malaking problema nga raw si Yuan sa mga taga-Olympus. Maswerte nga raw siya at may oportunidad siya ngayon na makagawa ng pabor para sa kanila. Ngumiti si Horang at naisip na kailangan na nga raw niyang magmadaling makapunta sa 20th Floor Bureau at iparating sa mga taga-Olympus ang impormasyon na naroon si Yuan. Ibinaba ng magkapatid na giant ang kanilang mga ulo sa harapan ni Yuan. Nagpasalamat sina Wire sa pagliligtas nito sa kanila. Sinabi ni Yuan sa dalawang giant na kahit pa raw gaano pa sila kababata, napakadali lang daw sa dalawang ito na tumalo at magpatumba ng ilang tao. Hindi naman agad nakapagbigay ng sagot ang dalawang giant. Sinabi ng batang lalaking giant na si Buar na mukhang may alam daw si Yuan tungkol sa kanilang mga higante. Nagtanong ito kung saan ba raw nanggaling si Yuan, kung sa Olympus ba raw o sa Asgard. Sinabihan ni Noir ang kuya niyang giant na wag daw nitong kausapin ng ganoon ang nagligtas sa kanila. Sumagot naman si Buar na isang tao pa rin daw si Yuan. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung tingin ba raw nito ay basta lang tutulong si Yuan ng walang rason. Nagsalita si Yuan at sinabi kay Buar na matalas nga raw ang pakiramdam nito. Sinabi ni Buar na tama nga raw ang hinala niya. Naroon nga rin daw si Yuan dahil pakay rin ito ang Stone of the Sea. Nagalit si Buar at sinabing pare-pareho lang daw ang mga ito. Bakit ba raw hindi ang mga ito maniwala na wala silang alam sa kahit na ano? Bakit ba raw lahat na lang ay pinaghihinalaan sila ng dahil lamang sa napakawalang kwentang usap-usapan? Sinabi ni Yuan kina Noir at Buar na alam niya raw na wala sa mga ito ang Stone of the Sea. Sa ibang giant daw siya may kailangan at kilala rin daw iyon ng dalawang ito. Sinabi ni Yuan na gusto niya raw makita ang pinuno ng mga giant na si Elder Urfa. Natigilan ang dalawang magkapatid matapos marinig ang pangalan ng kanilang elder. Sinabi ng nagalit na si Buar na hindi raw basta-basta nakikipagkita ang kanilang elder sa kahit na sino man, lalong hindi raw sa mga tao. Sinabihan niya si Yuan na umalis na raw ito, gaya nga raw ng sinabi ni Yuan. Kung gusto niyang durugin ang isa o malaking grupo ay napakadali lang daw nito para sa kanya. Naisip ni Yuan na ang mga giants nga raw ay hindi mahihinang lahi, pinanganak nga raw ang mga ito na nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan.
Kahit pangaraw kayang-kaya ng dalawang ito na makipaglaban kanina ay mas pinili pa rin ng mga ito na pigilan ang sarili nila. Alam nga raw ng mga ito na ang hindi kailangang gusot sa mga tao ay maaaring magdulot ng muling pagkaubos ng kanilang mga kalahi. Marahil nga raw ay bata pa lang sina Buar at Noyar, pero nakakapag-isip na nga raw ang mga ito ng maayos. Inaya na ni Buar ang kapatid niya para umalis na raw sila. Pinigil naman ito ni Noyar at sinabing sandali lang daw. Tinanong ni Buar kung tinawagan ba raw ng kanyang kapatid ang kanilang elder. Sumagot naman si Noyar ng oo, sinabi niya na iniligtas nga raw sila ni Yuan, kaya ang naisip niya lang na pwede niyang gawin bilang pasasalamat ay ang ipaalam ang nangyari kay Elder Urfa. Humarap kay Yuan ang mahiyaing giant na si Noyar. Ipinakita niya kay Yuan ang mensahe na nakalagay sa kanyang player kit. Sinabi ni Noyar na wala na raw sa kanila ang desisyon sa kagustuhan ni Yuan na makita ang kanilang elder. Pinagmasdang mabuti ni Yuan ang mensahe na ipinadala ni Elder Urfa. Nakalagay sa mensahe na gusto rin daw makita ni Elder Urfa si Kim Yuan. Matapos ang ilang sandali ay makikitang mabilis na naglalakbay sa mahabang kagubatan ang dalawang magkapatid na giant sakay sa mga naglalakihang lobo. Sa haba ng paglalakbay nila ay mapapansin ang hindi nasisiyahan na si Buar, sinabi nito sa kanyang kapatid na hindi niya nga raw ito maintindihan. Bakit daw kaya gustong makita ng kanilang elder na si Urfa ang taong kagaya ni Yuan? Kasama rin nilang naglalakbay si Kim Yuan na nakasakay sa isang malaking lobo. Nagtaka ang batang giant na si Noyar kung may taming skill ba raw si Yuan. Kung hindi raw ganoon baka naman daw mayroon itong illusion skill. Paano raw kaya nito madaling napasunod sa kanya ang sinasakyan nitong malaking lobo? Hindi naman sumagot ang naiinis na si Buar. Naisip niya na maging siya nga raw ay nahirapan noon bago pa siya nakapagpaamo ng isang malaking lobo. Natuwa si Noyar at sinabing hindi nga raw siguro ordinaryong tao si Yuan. Narinig nga raw niya na nakakamangha ang mga ginawa nito sa natapos na Grand Martial Arts Tournament. Sinabi naman ni Buar na ano naman daw kung ganoon, hindi pa naman daw ito isang ranker. Hindi niya nga raw ito gusto at nagdududa rin siya kung bakit kilala nito ang kanilang elder. Tumigil sa pagsasalita ang batang giant na si Buar at napaisip ng malalim. Tinanong ni Noyar ang kuya niya kung naiisip ba raw nitong labanan si Yuan. Sinabihan niya si Buar na wag niya raw itong gagawin. Sumagot naman si Buar nang alam na niya raw yon. Mas binilisan pa ng mga naglalakihang lobo ang pagtakbo ng mga ito, at tumalon sila sa ere palampas sa isang mataas na bangin. Nagawa ng mga naglalakihang lobo na makalanding ng maayos sa tulong ng kanilang malalakas na pangangatawan, at nagpatuloy sila ng paglalakbay patungo sa kanilang pupuntahan. Nagsibaba na ang magkapatid na giant sa kanilang sinasakyang malalaking lobo. Inihayag ni Buar na naroon na raw sila. Nagulat si Buar sa pagiging maamo ng isang malaking lobo at sa pagdila nito sa mukha ni Yuan. Tinawag nito ang malaking lobo at sinabing wag raw nitong dilaan si Yuan dahil madumi raw ito. Pinagmasdan ni Yuan ang lugar na kanilang pinuntahan. Napatingala si Yuan sa napakalaki at napakataas na puno na umaabot ang pagsibol hanggang sa mga ulap. Sinabi ni Buar kay Yuan na nakarating na nga raw sila. Kilala raw sa tawag na Adam ang giant tree na ito. Ipinagmalaki ni Buar kung gaano kaganda ang giant tree Adam. Ang puno nga raw na ito ay hindi nasusunog o bumabagsak. Sinabi nga raw ng mga nakatatanda sa kanila na isa itong sanga ng World Tree. Pero hindi niya nga rin daw sigurado kung totoo ito. Habang pinagmamasdan ang giant tree Adam ay may biglang naalala si Yuan. Sa pinanggalingang panahon ni Yuan, kahit nga raw ang punong ito na sinasabing hindi nasusunog at bumabagsak ay nagawang masunog at maabo noong naganap ang ikalawang Gigantomachi. Hindi lang daw ang punong ito ang naapektuhan, kahit nga raw ang kabuuan na giant forest ay walang natira na kahit na ano. Tinawag ni Buar si Yuan at tinanong kung ano pa raw ang ginagawa nito, bilisan na raw niya ang pagbaba. Pagkatapos ni Yuan na tingnan ang paligid ay sinundan na nito si Buar sa isang malaking tunnel malapit sa mga ugat ng puno. Ipinaalala ni Buar kay Yuan na mag-ingat daw ito sa mga aksyon na kanyang gagawin. Kapag hindi niya raw ito ginawa ay baka pagtatapakan lang siya sa loob hanggang sa mamatay. Walang natural na liwanag sa ilalim ng puno, ngunit may mga kumikinang na kristal na nakalagay sa buong lugar. Nagbibigay ito ng liwanag sa loob,
na halos kasing liwanag na rin ng sikat ng araw. Sa pagdating ni Yuan ay nakita niya ang isang village na may mga simpleng kabahayan. Naguluhan ang mga naninirahang giants sa pagdating ni Yuan sa kanilang lugar, nagtataka ang mga ito kung bakit daw may napadpad na isang tao doon. Napansin nila na hindi lang daw ito basta naligaw, kasama rin ito ang magkapatid na si Buar at Nawayar. Naging alisto ang lahat ng mga giant sa pagdaan sa kanila ni Yuan, karamihan sa mga ito ay may lakas na kasing lapit sa lakas ng isang ranker. Kahit ganoon ay hindi nila magalaw si Yuan dahil naiisip nila na baka raw isa itong bisita. Nagbulungan ang ilang giant at sinabing hindi raw maaaring maging bisita nila ang isang tao. Sinabi naman ni Nawayar kay Yuan na wag raw nitong pansinin ang sinasabi ng iba. Bisita nga raw siya ng kanilang elder kaya wala raw itong dapat ikatakot. Sa paglalakad ni Yuan ay nakarating sila sa harap ng isang mahabang hagdanang bato. Inakyat nila ito at huminto sila sa harap ng isang malaking bahay, halos 10 metro ang taas ng pinto ng bahay na ito. May aura rin ito na katulad ng mga pinto sa isang dungeon boss room. Pero sa totoong buhay ay isa lang itong ordinaryong pinto. Magalang na nagtanong ang giant na si Buar kung naroon ba raw sa loob ang kanilang elder. Pagkaraan ng ilang sandali ay may sumagot at sinabing pumasok daw sila sa loob nito. Unti-unting bumukas ng kusa ang napakalaking pintuan sa tulong ng malakas na hangin na nagmula sa loob ng bahay, hanggang sa tuluyan na itong bumukas ng buo. Habang naglalakad papasok ng pinto ay naisip ni Yuan na sa wakas nga raw ay makikita na niya ito. Isang araw itong high ranker at isang nabubuhay na nilalang bago pa mangyari ang kauna-unahang Gigantomachi. Tinatawag nga rin daw itong buhay na kasaysayan ng mga higante. Nagsalita ang matandang giant at sinabi kay Yuan na ikinagagalak niya nga raw itong makilala. Ang matandang lalaking ito ay ang elder ng mga giants na si Urfa. Nagtanong si Elder Urfa kung ano raw ang pangalan ng ating bida. Nasa edad na nga raw siya nang hindi na ganoon kalinaw ang kanyang memorya na gaya ng dati. Nagbaw naman ang ating bida kay Urfa at nagpakilala na siya raw si Kim Yuan. Matapos marinig ang pagpapakilala ni Yuan ay sinabi ni Elder Urfa na natatandaan na niya raw ito. Maraming bagay na nga raw ang narinig niya tungkol dito. Sinabi niya rin na walang tigil nga raw sa pagkukwento sa kanya ang batang si Hephaestus. Napaisip naman si Yuan kung gaano na raw kaya katanda si Elder Urfa, upang ituring pa nito na isang bata si Hephaestus. Habang hinahaplos ang isang maliit na lobo ay sinabi ni Elder Urfa na narinig nga raw niya na kinakalaban ni Yuan ang mga taga-Olympus. Sa isang bata nga raw na hindi pa isang ranker at katutungtong lang ng ika-2 palapag ay nakakahanga nga raw ito. Pero hindi raw isang katapangan ang ginagawa ni Yuan, kundi ay isa itong pagkawalang ingat at wala ng iba pa. Sinabihan ni Elder Urfa si Yuan na kung pinapahalagahan daw nito ang buhay niya ay kalimutan na raw nito ang kanyang pakikipaglaban sa mga taga-Olympus. Kahit nga raw isang mahinang bahing mula sa mga ito ay kayang paliparin si Yuan ng malayo. Unti-unting itinaas ni Yuan ang kanyang ulo at sinabing narinig nga raw niya na isang pasipista si Elder Urfa. Ngumiti ng bahagya si Yuan at sinabihan si Elder Urfa na hindi niya raw akalain na isa pala itong duwag. Hindi inasahan ni Elder Urfa ang ginawang pangiinsulto sa kanya ni Yuan. Biglang nayanig ang buong kwarto, ang mana na nasa hangin ay pumagaspas ng madiin sa balikat ni Yuan. Bumigat ang pakiramdam ni Yuan dahil sa abnormal na densidad at puwersa ng manang ito. Kahit matanda na si Elder Urfa ay isa pa rin itong high ranker. Sa bigat na nararamdaman ni Yuan ay unti-unting nabibiyak ang pwestong kinatatayuan niya. Sinabi niya kay Elder Urfa na siguro nga raw ay narinig na niya ito, pero naghahanda na nga raw ulit ang Olympus para sa susunod na Gigantomachi. Hindi inintindi ni Yuan ang galit ni Elder Urfa at tinanong niya ito kung uupo na lang ba raw ito at maghihintay ng pagkalipol ng kanilang lahi. Tahimik na pinagmasdan ni Elder Urfa si Yuan. Hindi niya maiwasang mamangha habang ginagawa niya ito. Sa kabilang araw ng paggamit niya ng napakalaking halaga ng mana ay nagagawa pa rin itong labanan ni Yuan. At hindi lang daw iyon ang napansin ni Elder Urfa, tinatanggihan na rin daw ng mana ang kanyang utos. Ang mana nga raw na dapat ay gumagalaw ng naaayon sa kanyang kagustuhan ay sinusubukang pigilan ang pananakit kay Yuan.
Habang tinitingnan siya ni Yuan ay naisip ni Elder Urfa na wala nga raw pag-aalinlangan at takot sa mga mata nito. Nagtaka si Yuan nang unti-unting kumalma ang malakas na mana sa kanyang paligid. Nagsalita si Elder Urfa at sinabing wala nga raw kinakatakutan si Yuan gaya ng mga naririnig niya. Nagbago rin ang tono ng pagsasalita nito, nawala na ang nananakot na boses ni Elder Urfa at pansin na rin ang pagkalumanay sa mga mata nito. Naisip ni Yuan na inaalis na nga raw nito ang mana na pinakawalan niya. Sinabi ni Elder Urfa na tama nga raw si Yuan, kapag nga raw nagtago lang sila ng nagtago ay darating na lang ang oras ng kanilang pagkalipol. Maaari nga raw itong mangyari sa loob ng 10 o 100 taon, maaari ring mangyari agad ito sa sunod na araw. Binanggit ni Elder Urfa ang narinig niya mula kay Hephaestus na hinahanap raw ni Yuan ang Stone of the Sea. Pero hindi nga raw gaya ng mga sabi-sabi, wala raw talaga sa kanila ang pag-aari nito. Sinabi rin ni Elder Urfa na gayunpaman, alam niya raw kung nasaan ito. Nagtanong si Yuan kung bakit naman daw ibibigay sa kanya ni Elder Urfa ang ganoon kahalagang impormasyon. Sumagot si Elder Urfa na mayroon daw siyang 2 rason. Ang una, lagi nga raw itong pinupuri at ipinagmamalaki sa kanya ni Hephaestus, kaya naniniwala siya na wala itong kaugnayan at hindi ito parte ng Olympus. Tiningnang maigi ni Elder Urfa si Yuan at handa na nitong sabihin ang kanyang pangalawang rason. Inabangan naman ni Yuan kung ano pa ang isang dahilan ni Elder Urfa. Itinuloy ni Elder Urfa ang pagsasalita nito at sinabing ang kanyang pangalawang rason ay dahil si Yuan daw ang pinakamalakas na player sa kapanahunang ito. Nagdaan ng ilang sandali at lumabas ng malaking bahay si Yuan. Habang bumababa ng hagdan ay iniisip niya ang mga nangyari at napag-usapan nila ni Elder Urfa sa loob. Pinagmasdan ni Yuan ang kanyang guwantes na kaini at iniisip kung dito ba raw nakatingin si Elder Urfa. Noong binabanggit nga raw ni Elder Urfa ang mga salitang siya raw ang pinakamalakas na player sa kapanahunang ito, ay itinoon nga raw nito ang tingin niya sa kanyang kanang kamay. Alam niya nga raw na malaki ang naging parte ng adyushi na si Hephaestus, pero mukhang napasobra nga raw ang pagkilala nito sa kanya. Habang nagpapatalon-talon ay napapaisip si Yuan kung nagsagawa ba raw ng sarili nitong pagsubok si Elder Urfa, upang makita kung karapat-dapat ba raw siya sa Stone of the Sea. Ano pa man daw ang mangyari, malapit na raw niyang malaman kung nasaang lokasyon ang Stone of the Sea. Pagkababa ni Yuan ay napatigil ito at pinagmasdan ang kanyang kapaligiran. Tumingala si Yuan at sinabing napakalaking araw ng puno at ng mga sanga nito. Ang puno at sanga nga raw na umangat sa kalangitan ay ang mga nagsisilbing tirahan ng ibang mga giants. Hindi rin daw basta-basta nasisira ang punong ito. Marahil nga raw ay magagawa niya ito kapag hawak niya ang Rui Jinggu na sandata ni Son Ogong, pero sa level niya nga raw ngayon ay hindi siya masyadong makakapag-iwan ng gasgas dito. At dahil nga rin daw doon, maaari raw ngayon siyang magwala. Nagpakawala si Yuan ng daan-daang holy fire sa kanyang itaas upang magamit niya ito sa kanyang pagsasanay. Nagliyab ng matindi ang mga apoy at kasing laki ng mga ito ang isang kamao. Pumikit si Yuan at naisip na hindi pa nga raw niya kayang kontrolin ang ganito karaming holy fire. Ilang sandali na nga lang daw ay mawawala na ito sa kanyang kontrol at babagsak na lang ito sa walang katiyakan na direksyon. Namula ang mga mata ni Yuan sa pag-a-activate niya ng kanyang skill na Cinder Eyes, ito nga raw ay isa sa mga skill na may kakayahang bumasa ng daan. Ini-activate niya rin ang nagising niyang kapangyarihan na Sensory Field. Sa tulong ng skill na ito ay nagagawang mabasa ni Yuan ang mga impormasyon sa lahat ng bagay at nilalang sa loob ng 50 meters radius. Kasabay rin ng pag-a-activate ng skill na ito ay ang pagtaas ng kanyang perception na umaabot hanggang sa 50%. Hanggang sa nawala na nga sa kontrol ni Yuan ang napakaraming nagliliyab na holy fire, at isa-isa ang mga itong bumagsak na parang mga ulan. Nakaiwas si Yuan sa sunod-sunod na pagpatak ng mga holy fire sa kanyang bandang itaas, nagawa niya ito dahil nabasa niya kung saang direksyon ang mga ito babagsak. Nagpatuloy sa pagpatak ang maiinit na holy fire, sa pag-iwas ni Yuan ay direkta itong bumabagsak sa mga sanga ng giant Adam Tree. Umangat ang mga apoy na ito at nabalot ng malakulay lilang liwanag ang mga sanga na ito. Mabilis na tumalon si Yuan upang iwasan ang isa pang pabagsak na holy fire, naramdaman niya sa kanyang balat kung gaano kalakas ang init nito.
Biglang nahilo si Yuan sa patuloy na paggamit ng dalawang high-rank skills ng magkasabay. Paglapag niya ay agad niyang itinuon ang isa niyang kamay, at ginamit niya itong panulak sa kanyang katawan upang maiwasan din ang isa pang holy fire na pabagsak. Sa pag-ikot ni Yuan sa ere ay nagawa niyang makatayo ng maayos. Ngunit sa mismong pwesto ring iyon ay may nag-aabang din pala na isang holy fire na handa na ring bumagsak. Tuluyan ang pumatak ang holy fire na nasa itaas ni Yuan, kahit nung una halos kasing laki lang ito ng isang kamao, ay napakalaki naman ang sakop at epekto ng nagagawa nito. Sa tibay ng mga sanga ng Giant Tree Adam ay hindi man lang ito nasunog, tanging kaunting gasgas lang ang naiwan ng napakalakas na holy fire skill ni Yuan. Matagumpay na naiwasan ni Yuan ang lahat ng holy fire na nawala sa kanyang kontrol, habang humihingal ay nasabi nito na muntikan na nga raw siya. Napangiti si Yuan at naisip na ang ginawa niya lang naman daw ay idinagdag niya ang kapangyarihan ng sensory field sa kanyang Cinder Eyes, pero nakikita niya nga raw ng napakalinaw ang buong mundo. Gaya nga raw ng kanyang inaasahan, ang dalawang skill na ito ay napakabagay pagsamahin. Naisip din ni Yuan ang problema sa paggamit niya ng sensory field at Cinder Eyes ng magkasabay. Hindi nga raw kinakaya ng kanyang utak ang napakabilis na pagtaas ng kanyang pandama, kailangan pa nga raw niyang magsanay ng ilang beses. May dumating naman sa bandang likuran ni Yuan, nagsalita ang isa sa mga lalaking giant na si Quan, na naroon nga raw pala ang tao na naririnig nila. Binawi nito ang pagsasabi niya ng tao at tinawag niya si Yuan na isang langgam. Kinausap ni Quan si Yuan at sinabing narinig nga raw niya na isa itong bigating player. Pero hindi niya nga raw alam kung totoo ba raw ito o gawa-gawa lang ito ng iba. Sinabihan ng isang giant si Quan na naroon daw si Yuan dahil ipinatawag ito mismo ng kanilang elder. Parehas nga raw nilang nakita kung paano ito ginabayan ng dalawang magkapatid na sina Buar at Noyar. Nagtanong si Quan sa kasama niyang giant kung importante pa ba raw iyon. Sinabi niya dito na lahat daw ng mga tao ay kanilang kaaway. Hindi naman inintindi ni Yuan ang mga sinasabi ng mga giant, pero natandaan nito na tinawag siyang langgam ni Quan. Nakasindi ang kulay asul na apoy sa kwartong tinitirhan ni Elder Urfa. Habang natutulog sa kanyang inuupuan ay napanaginipan ni Elder Urfa ang hiyaw ng mga kalahi niyang giant. Lahat ng mga ito ay isa lang ang sinasabi, inihihiyaw ng mga ito na kalaban daw ang mga tao. Hindi mapalagay ang natutulog na si Elder Urfa habang napapanaginipan ang dahilan kung bakit sumisigaw ng ganoon ang kanyang mga kalahi. Makikita ang mga malalaking alon sa panaginip ni Elder Urfa. Nagkalat ang mga dugoang bangkay ng mga giant na nakikipaglaban sa gitna ng digmaan. Halos magkulay pula na ang buong lugar dahil sa dami ng mga namatay sa kanilang lahi. Natakot ang mga buhay na giants sa muling pagdating ng isang malakas na tsunami. Isinigaw ng mga ito ang lubos na pagkagalit nila sa mga taga-Olympus. Kabilang sa mga nakikipaglabang ito ang elder ng mga giant na si Urfa. Nanginginig si Elder Urfa habang pinapanood ang isa na namang tsunami na patama sa kanila. Isinigaw ng isang giant sa kanyang mga kasamahan na tumakbo na raw silang lahat, malapit na naman daw tumama ang isang napakalakas na tsunami. Sinabi din ng giant na ito na naroon na rin daw sa labanan ng God of the Sea na si Poseidon. Isa ito sa mga Big Three gods ng Olympus at isa rin itong top high ranker. Walang magawa si Urfa kundi panuurin ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahang giant sa napakalakas na alon na tumama sa mga ito. Napangunahan ng takot si Urfa habang tinitingnan sa malayo ang God of the Sea na si Poseidon. Marahil nga raw ay nakakahiya ito, pero alam niya sa kanyang sarili na wala siyang kalaban-laban dito. Umungot ng ilang beses ang maliit na lobo at inilapit nito ang kanyang ulo sa mukha ni Elder Urfa upang palubagin ang loob nito. Hinaplos naman ito ni Elder Urfa at sinabing ayos lang daw siya. Naisip ni Elder Urfa na hindi niya na nga raw matandaan pa kung ilang beses na niya itong napanaginipan. Pero mas malinaw nga raw ngayon ang panaginip niyang ito. Napapaisip ito kung dahil ba raw ito sa pagdating doon ni Yuan. Habang tumatayo sa kanyang upuan si Elder Urfa ay iniisip nito ang mga taga-Olympus at si Yuan. Narinig naman ni Elder Urfa ang usap-usapan sa labas ng kanyang bahay. Sinabi ng mga nag-uusap na giant na narinig daw niya na may kinakalaban ang isa sa kanilang mga kalahi. Nagtanong naman ang kausap nitong giant kung sino raw ang kinakalaban nito.
Sumagot naman ito at sinabing kalaban daw nito si Kim Yuan. Tumingin sa labas si Elder Urfa at naisip na sa pagkakataong ito, ay hindi raw masusunod ang mga pinaplano ng God of the Sea na si Poseidon. Sa ibang parte ng Giant Tree Adam ay may nagaganap na kaguluhan. Lumapit ang isang giant kay Yuan at inatake siya nito. Nagawang mapigilan ni Yuan ang kamao na ipinangsuntok sa kanya. Walang intensyon si Yuan na makipaglaban sa mga giant, pero kung ito raw ang gusto ng mga ito, ipaparamdam niya raw kung gaano kalakas ang iniinsulto at tinatawag nilang langgam.